Ako po yung nakikiusap po sa inyo, yung mga tinanggal natin at tatanggalin pa, huwag kayong magtampo at magalit po sa amin. O magpaliwanag pa. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Mga kalingap, mga ka-Adonis, it's been a while at sa mahaba-habang mga araw ay hindi po tayo nakakapag-upload at hindi nyo po ako nasisilayan sa inyo pong mga harapan. Akala nyo siguro, akala nung iba ay natanggal na ako sa kalingap. Oops. Speaking of natanggal, yan ang ating pong pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Bakit ba nagkakatanggalan? Ano ba ang mga kwento sa likod ng mga usapin ng tanggalan na ito? Ano kaya ang nangyari? At ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga ganitong klaseng pangyayari? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Seryoso. Sa ating pong vlog. Ako po yung nakikiusap po sa inyo, yung mga tinanggal natin at tatanggalin pa. Huwag kayong magtampo at magalit po sa amin. O magpaliwanag pa ng kung ano-ano. Kasi po, ang pagpunta nyo po sa Kalingap ay kusang loob. Di ba? Magpa-shoutout lang. Magpatulong para makilala at lumaki ang channel through this program, Kalingap Community. Kung tinanggal kayo, ibig sabihin po, expired na yung kontrata. Masabi ko, Yabal, ba't mo ako tinanggal? Expired na yung kontrata mo ay. Gusto mo sa Kalingap uli, mag-renew ka. Yan po ibig sabihin yan. Lahat ng bagay po may expiration. Yung Coke nga may expiration eh, di ba? Yung hotdog, may expiration date yan. Kaya pag tinanggal ka, Kuya Bal, ba't tinanggal mo ako sa Kalingap? Napapaisip lamang ako, mga kalingap. Ang totoo niyan napakadali naman talaga ng usapin na yan. Kung aaminin lamang natin sa ating pong mga sarili. Itong mga natanggal po sa Kalingap at yung mga matatanggal pa, hindi natin personally hinuhusgahan ang kanilang pagkatao. Ang usapin lamang dito ay patungkol sa nangyari sa kanila sa Kalingap, kung bakit nangyari at kung paano dapat naiwasan. Ganito kasi, natural sa isang tao na sumama ang loob na magtanong kung bakit ganito ang ginawa sa akin. Bakit ako tinanggal? Bakit hindi na ako miyembro ng Kalingap ngayon? Marami tayong katanungan doon sa mga tao na inaakala po natin may kinalaman sa pagkakaalis natin sa isang grupo. Hindi man Kalingap, kung saan mang grupo ang ating pong sinasabi. Ngayon, dahil sa emosyon na nag-uumapaw sa atin, na hindi natin halos matanggap, na tayo po ay masama ang loob, nakakalimutan nating madalas tanungin ang ating mga sarili. Saan ba ako nagkamali? May karapatan bang sumama ang loob ko kung bakit ako naalis sa Kalingap? Ano ba yung mga pagkukulang ko sapagkat naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may kadahilanan? Hindi naman po pwedeng basta-basta na lang tayo maaalis. Hindi po pwedeng basta-basta na lamang tayo hahatulan. Hindi po pwede na basta-basta na lamang tayo tatanggap ng mga aksyon na hindi pabor sa atin kung mayroon pong nakikitang mali o pagkukulang sa ating pong mga sarili. Now, lahat ng bagay na yan, ipapaalala lamang natin sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi ko sa atin, kasama ako, kung matatanggal man ako. Pero
Mukhang malabo. Alam nyo na kung bakit. Simple lamang yan eh. Pumasok tayo sa Kalingap, kagaya nga ng sabi ni Kuya Bal, hindi naman tayo tinawag para pumasok dyan eh. Tayo ang lumapit sa Kalingap. So kapag tayo ay lumapit sa Kalingap, alam natin automatically na yung panuntunan as much as possible ay dapat nasusunod. Na yung essence ng tinatawag na paglingap ay tinataglay natin kahit papaano. You are a charity vlogger. And obviously, pinasok mo yan dahil sa di umano'y gusto mong makatulong sa ating pong kapwa, which is wala namang masama, no? Wala din naman masama na kumikita tayo dyan, no? Na natutulungan natin yung ating pamilya, hindi lamang para sa ating mga sarili, kung hindi para din naman sa ibang tao. Kaya nga gusto mong mapabilang sa Kalingap. So, ibig sabihin, kapag pumasok ka sa Kalingap, ang pananalita mo ay Kalingap, ang pagkilos mo ay Kalingap, ang nakikita sa pagkatao mo ay Kalingap. Yung buong essence ng Kalingap ay dapat po nating tinataglay. Yung damit ng Kalingap ay lagi po nating sinusuot. Nakakalimutan natin. Bakit? Sapagkat alam naman natin na hindi naman lahat talaga ng mga di umano'y charity vloggers o mga Kalingap partners ay totoo. Aminin man natin sa hindi. Huwag na tayong magplastikan dito sapagkat kapag nanatili kang plastic sa sarili mo at ayaw mong tanggapin ang pagkukulang mo, aba, kapag nasunog ka mangangamoy ka. Mabaho ang maging plastic. Nakuha mo ba? Wala naman sanang magiging problema kung tutuusin, kung nakakapag-usap. Kung nagkakaroon kayo ng tinatawag na proper reporting. Kinakausap niyo si Kuya Bal na ganito ang ayaw ko, ganito po ang napapansin ko, baka pwede naman mapag-usapan. Yes, and yes, hindi naman lahat yan totally maa-address lahat sapagkat maraming pinagkakaabalahan. Si Kuya Bal, sila Kalingap Rab. Pero kahit papano, importante na maiparating po natin sa kanila yung ating pong mga hinaing, yung ating pong mga gustong mangyari. Para kung sa ganon, dumating man ang pagkakataon na ito, masasabi natin sa ating mga sarili na hindi tayo nagkulang ng paalala. Hindi tayo nagkulang sa mga bagay na nakikita natin. Pero kung mananatili tayong tahimik at walang ginagawa, walang pakialam doon sa ama ng Kalingap, walang pakialam sa sistema ng Kalingap, walang pakialam doon sa mga pinaiiral na rules and regulation ng Kalingap, anong tawag sa atin? Matatawag pa ba tayong Kalingap? And I personally, marami din akong frustration nung tayo pa ay presidente ng Karepa. Pero, I see to it na kahit papaano, ginagampanan natin sa abot ng ating pong makakaya yung ating pong bahagi. Para dun man lang sa part na yun ay makatulong po tayo sa programa ng Kalingap. Ngayon, kung hindi ka na nagpaparamdam, no? Daig mo pa yung jowa mo na bihira magparamdam. Hindi naman pa pwedeng si Kuya Bal pa ang lumapit para sa inyo. Sila Kalingap Rab para kamustahin kayo lagi. Diba? Ang kakapal naman ng mga mukha natin noon, diba? Tayo pa ang i-reach out samantalang tayo ang lumapit sa kanila. Particularly kay Kuya Bal. Bakit? Dahil ba mabababa na ang views ni Kuya Bal? Bakit? Dahil ba hindi na sikat si Kuya Bal? Kaya hindi na natin masyadong ina-acknowledge? At dahil nakuha na natin kahit papano yung nais natin sa Kalingap na tumaas o lumaki ang ating pong mga bahay, ganun-ganun na lamang? Hindi siguro. Huwag ganun. Bad yun. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Pero kadalasan, ang masakit na katotohanan, hindi natin matanaw. Bakit? Kasi nakapikit na tayo, wala tayong nakikita sa ating mga mata. Kaya paano mo nga naman tatanawin ang utang na loob kung ikaw mismo sa sarili mo ay walang nakikita? Tama ba? Paano mo kakausapin ang ama ng Kalingap? Samantalang nung tayo po ay walang-wala pa. Panay ang acknowledge natin kay Kuya Bal. Kuya Bal, opo. Ganito po. Yes po, Kuya Bal. Opo. Diba? Opo. Kalimutan mo. Gising. Ganun ka dati. Diba? Ganun tayo dati. Bakit ngayon parang pag wala na tayong papakinabangan bigla na lang tayong dumidistansya. No? Walang perpektong sa mundong ito. Hindi natin pwede inkapriran na ganito kasi siya, si ganun. Pwede tayong magsalita.
no? Pero hindi natin pwedeng gawing dahilan yon para pagtakpan yung ating pong mga sariling pagkukulang. Huwag ganun. Ay nako, ayun na. Sorry. Nadala lamang tayo ng ating pong umaga. Huwag ganun.